Now in this that I am commanding you, I do not praise you. Because when you assemble together, it is not for the better, but for the worse. AFV. Your worship services do you more harm than good. I am certainly not going to praise you for this. ESV, 1 Corinthians chapter 11, verse 17. Blessed day everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na namang bumabati sa inyo ng isang napakaganda at pinagpalang araw. Kaya anong oras, anong araw, saang dako man kayo ng mundo, manunood ng broadcast na ito, ang pagpapalanawa ng ating poong may kapal ang sumasa atin. Yun po ang atikain. Kaya patuloy po tayo sa gawain na paggawa ng live stream. Muli nagpapasalamat ako sa mga kapatiran at sa mga kaibigan, kakilala, mga estudyante ko. Nako, nagpapasalamat ako sa inyo. Nagpapasalamat man din tayo sa mga nagbibigay ng encouragement na sinasabing, Pastor, patuloy po kayo. Sa mga mag-aaral o sa mga nagiging pastor, sa mga nagpapastor o sa mga ministro, sa mga preachers, most especially so sa mga nagpapastor talaga, doon marami akong naririnig. Pastor, napaka informative. Muli, uulitin natin sa mga gumagamit ng mga slides, sa mga gumagamit ng mga materials ko, hindi po natin ipinagdadamot. Sabihan nyo lang ako magkaminsan para sa ganun, magamit ko naman dito at mapasalamatan ko rin kayo ng personal. Hindi ako makapag-shoutout kasi wala akong monitor nakikita sino-sino ang mga naka-live na naka-tune in ngayon. Subalit, alam po na po may kapal kung sino-sino ang mga kapatid na nanonood ng broadcast na ito. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dumako po tayo sa ating scripture reading. And our scripture reading is based from 1 Corinthians chapter 11, verses 17 down through 34. And this is from the ESV. But in the following instructions, I do not commend you because when you come together, it is not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and I believe that in part. For there must be factions among you in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat at the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. But the other things I will give directions when I come. 1 Corinthians chapter 11, verse 17 through 34. Again, ESV, may the Lord bless the reading. Datapon sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri sapagkat kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama.
Sapagkat una-una ay nababalitaan ko na kung nagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hiduwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kani-kaniyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. At ang isa ay gutom, at ang iba ay lasing. Ano? Wala ba kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? At hinihilian ninyo ang mga wala ng anuman? Ano aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom na hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat, kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Dahil dito mga kapatid ko, kung kayo magsasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. Kung ang sinuman ay magutom, kumain siya sa bahay. Upang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging isang sa paghatol. At ang iba ay aking aayusin pagpariyan ko. Tagalog ang Biblia. Sana pagpalain nawa ng Diyos ang mga katagang ating binasa. Muli, isang mapagpalang araw. Dadako na naman po tayo sa ating Making the Invisible Visible at katatapos naman po natin ng fellowship, koinonia nung nakaraang linggo. Ngayon naman po dadako tayo sa tinatawag nating gatherings. Ano nga ba? Bakit ko isinama ang gatherings? Dahil may iba't iba tayong pananaw pagdating sa gatherings. Hindi lang siya yung fellowshipping, hindi siya yung koinonia, kundi yung pagkakatipon ng mga mananampalataya. Gatherings. Pagsasama-sama, fellowship. Pagtitipon-tipon, gatherings, assembly. At marapat siguro, tanungin na natin ating mga sarili, bakit tayo nag-gather? Bakit tayo nagkakatipon-tipon, nag-iipon-ipon? Bakit tayo nagsasama-sama? Bakit tayo nagsasalo-salo? Why gather? At ano nga ba ang adhikain natin? Purpose of meeting together. Ano nga ba ang basis natin? Mayroon bang instructions? Mayroon bang utos? Mayroon bang mga ibinigay na guidelines or guidance pag nagkakaroon ng pagsasama-sama, ng meeting together, ng assembleya? Sa mga naghahanap ng command, CENI, kasi malimit hahanapan tayo. Yung mga nasanay sa CENI o sa CENI, yung command, example, necessary inference for meeting together, meron nga ba? Mapapatunayan ba natin na meron nga bang pagtitipon-tipon? Meron. May command? Meron. May example? Meron. May necessary inference? Meron. So, sa mga gustong gamitin ng CENI na argument, meron po. Pero yung pagkakaintindi natin, yun ang pag-uukulan natin ng kaunting pansin tungkol dito sa ating gatherings. Ang susunod na tanong dito is,
sa ating mga pagtitipon-tipon, sa ating pagsasama-sama, sa ating mga gatherings, sa ating mga assemblies, sa ating mga assembleya, are we as guilty as the Corinthians? Or baliktarin natin, huwag natin gawing question mark. We are as guilty as the Corinthians. Na ano yon? Kasi ito ang nasusulat. In the following instructions, sabi ng ESV, however, I do not praise you because your meetings for worship actually do more harm than good. It does more harm than good. Nakasasama pa pala yung pagsasama-sama, nakakasama pa pala yung pagtitipon-tipon, nakakasama pa pala yung meetings for worship. Ay, ba't pa tayo mag-meet kung ganon? Siguro dahil walang instruction? Or siguro dahil hindi tayo umaabot sa standard ng meeting together or ng coming together? Or siguro mali ang pagkakaintindi natin at kaparaanan natin in meeting together? Or kagaya ng iba sinasabi nila yung vain worship or God initiated or God instilled or God desired or God prescribed worship, whatever that means. So ibig lamang sabihin nito sa Corinthians, sa mga taga-Korento, hindi sila umabot sa ganon. Kaya your meetings for worship actually do more harm than good. Ito pang hihimay natin sa mga susunod po ng mga pag-uusap at sa susunod po ng mga broadcast ng inyong lingkod dito sa Making the Invisible Visible. So we are now on part 39 at patuloy po tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Ulitin ko po. Nung ginagawa po natin itong Making the Invisible Visible or ginagawa po natin itong broadcast na to, itong live stream na to, wala po tayong ibang pinangarap kundi maturuan, magabayan ang bawat isa sa tamang pagkakaintindi, sa tamang pagkakaunawa sa salita ng Panginoon. Hindi po, kilala niyo ang inyong lingkod, hindi po batay sa nakasanayan, sa nakaugalian, hindi po batay sa katuruan ng kung sino man, sa katuruan ng grupo na kinabibilangan, kundi kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, natutuwa ang ibang mga pastores kasi diretsahan, hindi siya nagiging bias. At dito po, isinisiwalat natin ang mga biases, isinisiwalat natin, kaya nga, bato-bato sa langit, isinisiwalat natin ang maling katuruan. Sino man ang tamaan, sino man ang abutin, and kung sakasakaling magsasabing Brad Ron or kapatid na Ronnie or pastor, hindi po ako nag-a-agree sa sinabi mo, feel free na i-engage ako sa ganung usapin. Feel free na i-comment and then I'll comment back, or feel free to write me. Yan po ang paanyaya natin sa mga nag-iisip o sa mga nasasagasaan magkaminsan na nasasabi natin na nagkulang o nasasabi natin na hindi ayon sa Biblia na katuruan. So, umpisahan po natin. Patuloy pa tayo. 1 Corinthians po muna tayo sa panahong ito. Kaya, itong mga versikulong nasa inyong harapan, 1 Corinthians 11, Matthew 26, Luke 22, ito po ang nilalaman niya really is the Eucharist controversy na tinatawag. Napakatagal na nito. First century pa lang pinag-uusapan na ang Eucharist controversy. Nag-umpisa ito noong 831 kay Paschasius Radbertus. Isang pare na nagsulat ng isang aklat na tinawag niya On the Body and Blood of the Lord. Sa kanyang pagsusulat ng aklat na ito, ginawa niya or ipinagsigawan niya or ipinagpilitan or itinuro. Mas madali na lang sigurong gawin. Itinuturo niya na ang katawan at ang dugo ng Panginoong Hesus sa komunyon, sa Lord's Supper, sa Eucharist is, itong kanyang sinabi,
The elements were the real corporeal body of Jesus present in the Eucharists. Ano yung ibig sabihin? Yung totoong katawan, elemento ng bread at elemento ng cup, yung dalawang yon, real, totoo yon. Kaya nga tuwing itinataas ng pare yung hosts at itinataas niya at kanyang ibinababa, he is making Jesus or the body of Jesus come down at nagtra-transform. Yung nilalaman mismo, yung host will now be the real corporeal body of Jesus. Kaya kapag ka isinusubo sa isang nagpapartake, kapag ka sinabi niyang katawan ni Kristo, ang hindi niya ibig sabihin na ito naglalarawan ng katawan ni Kristo. Ang sinasabi talaga ng pare, ito mismo ay ang katawan ni Kristo. Kaya nga, yung mga nagpapartake ng Eucharists, na mga kaibigan natin, sabi nga nila, hindi daw kailangan na dumura, hindi daw kailangan na dumikit sa ngalangala. Pero sabi ko nga sa kanila, saan ka naman nakahanap ng host na tuyo? Tapos yung ngalangala mo basa, talagang didikit yung tuyo sa basa. Kahit saan mo daanin yan. Kahit na ngayong pare mismo, bigyan mo ng isang host. Didikit talaga sa kanyang ngalangala. Kaya hindi po ibig sabihin, makasalanan ka kapag dumikit sa ngalangala mo ang ostya. Kasi nga, dry ang hosts, ang ostya, basa naman, moist naman, yung iyong ngalangala o yung throat natin, yung dito sa upper part, whatever you call that. Okay, so the elements were there. Corporeal sa kanya. Dahil dito sa kanyang assertion na yan noon, pinalagpas lang muna. But it took time, long. Dahan-dahan na ginagamit during the medieval period. Si Augustine, sinasabi naman ni Augustine noon na, okay, yung katawan ni Kristo ay hindi siya real, kundi spiritual. So, nagbabago ng kaunti. And then, dumating din yung iba na gusto talaga kasi si Pascasius gusto niya physical, corporeal body, the real body. And then, dumating yung sinasabi na lang nila, ay, hindi nyo kasi naiintindihan. This is the mystery of the Eucharists. Kaya binigyan nila ng mystic. Napakahulugan tuloy ng Eucharist o ng Lord's Supper. Ginamit ito ni Cyril of Alexandria at saka ni John of Damascus. Kaya hindi pa masyadong solido yung doktrina ng Eucharists o ng Lord's Supper noong mga time na to. Lumabas ito noong 1600 during the Reformation. Noong 1525, nag-uumpisa ng magkaroon ng hindi pagkakaintindihan si Luther, Martin Luther, at saka si Zwingli. Noong 1527, lantaran na talaga na makikita na yung pagkakaiba ng paniniwala ng dalawang paring ito na nasa Reformation. Gusto nilang baguhin yung kanilang nakasanayan nila na nakaturuan ng Roman Catholic Church, Iglesia Apostolika Katolika Romana. Dahan-dahanan niya talaga nilang ipinapakita na hindi tama ito. Kaya nga, ito na yung nagkaroon na tayo dito ng Reformation, nagkaroon na ng Protestantism. So, noong 1527, ito namang dalawang to ang nagbabangayan. Ang isa, ang itinuturo niya ay transubstantiation. Ang transubstantiation is the belief that the bread and the wine taken at communion are transformed into the blood and body of Christ. Transubstantiation. Kanino yan? 831 pa. Pinagpipilitan na talaga na real and corporeal body. Ito talaga ang katawan ni Kristo. Para naman kay Luther, sabi niya hindi, mali yan eh. Ang totoo niyan, consubstantiation.
Ano yung consubstantiation? Para lang yan, mais con yelo. Con is yung with substance. Tama? Trans is nagbabago, transform. Con is with, the same. Ang substansya or con with, nakapalaman. See? So consubstantiation naman kay Luther, the doctrine of consubstantiation, according to Luther, is that the substance of the bread and wine coexists with the body and blood of Christ in the Eucharist. O di, parang mais con yelo. Hindi siya lahat-lahat yelo, may mais. Or ano pa ba yung ibang may con. Yan. So, the same thing. Nabago lang ng kaunti ang pagkakaintindi ni Luther na sinasabi niyang, hindi yan yung nagbabago, nakapalaman lang doon. Sa ostia, ando doon din yung katawan ng Panginoong Jesus. Yung sa cup, ando doon din yung dugo ng Panginoong Jesus. Kasi consubstantiation nga. Si Zwingli, on the other hand, naniniwala na itong Eucharists ay dili iba't pag-alaala lang. Kasi yun naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, pinagpipilitan niya na 22:19, do this in my memory or do this in remembrance of me. At hindi talaga ito maliit na controversy na ginawa sa Christendom. Malaki talaga ang bangayan. Even now, hanggang sa mga panahon na to, hindi pa rin nagbabago ng doktrina ang Katoliko. Yun nga lang, hindi alam ng mga nagpa-partake. Kaya nga, sa isang gathering namin mga magkakaklase noon, maalala ko talaga, ipinaliwanag ko sa kanila yan. At nakikita nila, hindi po namin alam yan, Pastor. And I don't want to misrepresent you, sabi ko. Tanungin yung mga pare ninyo. Tanungin yung mga nagtuturo. I don't want to misrepresent any of you. Kaya, nung nalaman nila na ang doktrina nga nila is transubstantiation, nakita na nila that these things are. Okay? Itong mga bagay-bagay na to. Ito pala yung turo. Kaya pala hindi kami pinapadura. Kaya pala hindi daw dapat dumikit doon sa kanilang ngala-ngala. And then I showed them anong sinasabi ng banal na kasulatan at ang iba dyan ay tatalakayin natin sa ating pag-aaral nitong gatherings. Having said that, tuloy po muna tayo. Yung Eucharist controversy na yan, sa panahon naman natin, ang debate patuloy pa rin. Ang pinagdidebatehan natin, hindi na transubstantiation, consubstantiation, hindi sila nagbago eh. Yung dalawang religious groups na yan, hindi nagbago sa kanilang katuruan. Sa ating pagpaliwanag natin, bagamat pare-pareho tayo na do this in my memory or nasa remembrance tayo, ang pinagtatalunan natin ngayon ay how frequent it is. Gaano ba kadalas? Do this in my memory. Eh, kung gusto kong maalala siya araw-araw per minuto, o di lagi na lang gagawin ko yon. Eh di hindi na maging ritual, hindi na maging isa sa mga tinatawag natin na ginagawa sa simbahan. Is it really daily? Pwede ba daily yan? Pwede ba twice a day? Thrice a day? Pwede ba yearly? Pwede ba weekly? Monthly? So, patuloy yung debate ngayon. Isa sasabihin niya, kung yearly, edi annual mo lang siya maalala. Kung weekly naman, ay lingguhan mo lang siya maalala. Monthly naman ay minsan lang or quarterly naman. And then kung araw-arawin mo naman, teka muna, araw-araw o twice a day? Kaya nga ang debate patungkol sa Eucharist controversy, patuloy ito. Yung frequency ng partaking. Isa pa, purpose. Para sa iba, they partake of the Lord's Supper para malinis ang kanilang mga kasalanan. Kasi nga, nagpapaalala talaga, kinakain mo talaga yung katawan. They use John for that. And sa iba din naman ay part ng kanilang pagiging Kristiyano, pagiging
gawaing Kristiyano kapag hindi sila nakapag-partake ng Lord's Supper. Tingnan niyo itong mga ibang mga kaibigan kapatiran, no? Gusto magkaminsan, halimbawa, mag-flight, gusto unahin na lang yung Lord's Supper. Pwede ba mag-communion muna tayo kasi nga lalakad kami, or di kaya ay aalis ng mga oras na naibigay. Ang sasabihin, mag-communion muna tayo para makapag-partake kami para bang sinasabing hindi mahalaga yung pag-aawitan, hindi mahalaga yung pananalangin, hindi mahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Basta ang naging focus ay yung Lord's Supper. Kasi kung hindi ka makapag-partake ng Lord's Supper, hindi ka maliligtas. Di ba? Nakakatuwa ng mga katuruan. Kung iisipin nyo maigi, alam ko marami nagtataas ng kilay ngayon na mga kapatiran ko din, na mga kagaya ko, na grupo ng pananampalataya. Pero hindi ba ginawa mong test of fellowship at saka test of requisite of salvation? Ayaw mang aminin ng lantaran. Kasi kung hindi, halimbawa, yung may sakit, bibisitahin mo para saan? Para makapag-partake ng Lord's Supper? Hindi ba naiintindihan ng Panginoong Diyos yun na hindi ka talaga makapag-fellowship kasi may sakit ka? Pero upang sa gayon ay yung sa kanyang mental health siguro, na masiguro niyang okay ka, kasama ka pa rin ng grupo or maliligtas ka pa rin, kaya ito yung bread, ito yung cup, you partake of that para maligtas ka o para mahugasan ang mga kasalanan mo, or and so on and so forth. Kaya yung debate hanggang ngayon on this Eucharist controversy rages on. Sa participants. Mayroong mga magsasabi na, oy, bawal sa bata yan, o bawal sa non-member yan, or bawal sa senior yan, or come on. Kung ang makasalanan ba kakain, higit ba siya magiging makasalanan kasi kumain? Kung ang isang banal ba kumain, higit siya magiging banal kasi kumain o uminom? Think about it. Kaya may tinatawag na close at saka open communion, close communion. Ang gusto lang sa open communion, kahit sino, okay lang. Pagka sinabing close communion, yun lang mga banal, mga ligtas. Isang bagay pa. Gawain ng mga magulang magkaminsan, na kumain, bibigyan yung anak. Bakit? Ang iba, magagalit. Bakit? Magiging condemned ba yung anak pagka kumain siya? Pagka kumain ba ng bread, yung non-Christian o yung sinner, magiging higit ba siyang makasalanan just because kumain siya? Then, dahil nga sa maling pagkakaintindi ng sinasabing you eat and drink, judgment for yourself. Pag-uusapan po natin yan. At alam ko maraming katuruan na ganyan. May iba nga tayong nalalaman na may isang pastor na yung sobrang bread kailangang ilibing pagkatapos na hindi makain kasi banal. Tapos yung sobrang blood, yung sobrang fruit of the vine, ayaw niyang itapon kasi mahal. Or hindi niyo ba alam na hindi masaya ang pare o yung kanyang sakristan kapag marami siyang inilabas na ostya, tapos kunti lang yung nagpartake, kunti lang yung pumila. Ang gagawin po niya after yung mass is that kakainin niya yon, hindi niya pwedeng ibalik. At makikita nyo, pagmasdan nyo ito, or sa mga hindi pa nakakaranas na nakakakita na namatyagan sila, pagmasdan nyo maigi to, kukunin niya yung lahat ng sobra na hosts, isusubo niya yon, and then kakainin niya. Kaya nga, masama ang loob ng pare kapag sa kanyang pagmimisahan na fiesta, kunti lang ang dadalo, tapos naghanda siya ng maraming ostya. Ang mangyayari niyan, busog na siya bago maimbitahan sa mga bahay-bahay. Having said that, let's move on. Okay, so even with the participants, and marapat na siguro, let's make the invisible visible. Ano nga ba talaga ang katuruan
tungkol dito at ano nga ba talaga ang contemporary issues natin dito sa bagay na ito. Ayaw ko magsabihin na magiging mahaba ang discussion na ito, mga kapatid. Yet, unahin ko lang muna yung unang dalawang bersikulo. Okay, sige, let's start. Hindi po ako magiging traditional sa view dito, kundi what is actually written na pare-pareho naman tayong binabasa. Tanggalin muna natin yung preconceived ideas natin, tanggalin muna natin yung biases natin, tanggalin muna natin yung tradition natin, huwag muna natin isali dyan, and pag-usapan muna natin plain. Ano ba ang nasusulat ayon sa Biblia? 17, ulit, why gather, purpose of the gathering, basis of the gathering, at huwag natin kalilimutan lagi yung deductive tsaka inductive. Writers write deductively. Ibig sabihin, mula sa general view, malaki, tapos paliliitin niya. So, from general to specific, andan yung reader naman, yung nagbabasa, inductive naman. Anong ibig niya sabihin? So, yung general na ginawang specific na sana yung nasulat, ang reader naman, specific din niya sa lahat-lahat, tapos palalawakin niya ng palalawakin. Kaya baliktad po tayo. Gamitin natin yung ganitong pagkakaunawa, pagkakaintindi. Unang-unang gamitin natin yung ESV. In the following instructions, tingnan nyo maigi instructions to. I do not command you because when you come together, there is the coming together. There is the assembly. It is not for the better but for the worse. Gamitan natin siya ng ibang translation. AFV gamitin ko. Now in this that I am commanding you, I do not praise you because when you assemble together. So kita natin, mayroon tayong tinatawag na instructions or command. So, yung gathering together ay ibinigay niya. Yung instructions, para angelon ang ginamit kasing Greek word. It is to transmit a message or to give charge or command or instructions. Kaya, pwede yung ginamit ng ESV, pwede din yung ginamit ng AFV. In so doing, ano bang instruction ito o ano bang command ito? Kailangan maintindihan natin yon. Tungkol saan itong instruction na to? Tungkol saan itong mensahe na to? Tungkol saan itong utos na to kung gagamitin natin? Ito ba ay ang utos that we come together? Kung ang utos na yan, kung ang command na yan is to assemble together, to come together, then merong basihan ang coming together. So naging utos pala to come together. So magkakaroon ng lakas ngayon yung nagtuturo ng Hebrews 10:25 that it is a command. Samantalang matagal na natin na pag-usapan doon na that is a hortatory subjunctive. Or, second na option na pwede kong ibigay sa inyo mga kapatid. Itong command na to o itong charge na to, itong instruction na to is what to do in the assembly. Ano ba ang ginagawa? Ano dapat gawin kapag ka nangagkakatipon? When you assemble together, what to do there? This is the command or the instruction. Or what to do during gatherings. So may dalawa tayong option. Either ang command o instruction na yan or charge na yan is we need to come together. For what purpose? Or ang command or instruction na yan is what to do during the assembly or in the assembly. So dalawang options kagad-agad na masisilip natin. Second, na gaya gusto kong makita ninyo mga kapatid is this. Ano ba itong assembly na to? Ano ba itong gathering na to? At dito papasok yung upbringing natin. Kung pinalaki ka at sasabing, oy, magkatipon nga tayo. Magkaroon nga tayo ng fellowship, ng assembleya, ng pagtitipon-tipon. Kung ang upbringing mo ay kagaya ng isang bata noon na associated sa kanya na tuwing kakain siya, kailangan niya mag-pray. So every now and then na mag-pray siya, kakain ang susunod. Kasi ang alam niya talaga ay, bless this food. So pagka sinabi mong, let's pray, sabi niya, are we going to eat? Kaya minsan, noong mayroon kaming outing, tapos
sa devotion, nung nasabihan, manalangin po tayo, sabi ng bata, bakit kakain na ba? After that, noong closing prayer, manalangin po tayo, kakain na ba? And every now and then na may prayer. Kasi ang upbringing nga niya, tuwing may gathering, tuwing may prayer, that is, kakain. Kasi kakain ay mag-pray-pray muna bago kumain. Kung ang upbringing mo ay tuwing nagkakatipon, ano ba ang purpose ng pagtitipon-tipon na yan? Dito maglalaro ang upbringing natin. Kung yung tradition mo, kailan ba? Bakit kayo nagkakatipon? Kung nagkakatipon kayo para sa fiesta, then fiesta. Pero dito nyo mapapansin yung upbringing, yung tradition, yung bias. Dito mo makikita. So dito lalabas ang idea, bias, or upbringing ng dalawa ng mga translations or versions. Ang Contemporary English Version, Good News Bible, sinasabi niya, you worship services. Kasi ang buong akala niya, pag nagtitipon-tipon ang mga tao, that is tantamount to worship service. Yung meetings, pagka nagsasalo-salo, pagka nagsasama-sama, meetings for worship. Iyon ang kanyang upbringing eh. Yun ang kanyang nakasanayan. So, isiniksik nila doon yung salitang worship na wala naman sa teksto, wala sa original. Kaya presumption yan ng upbringing, ng tradition, ng mga translators ng dalawang versions na to. So, anong nangyari? Kagaya din natin na kapag kalinggo, pagka may pagtitipon-tipon, ang tawag ay worship service. O kapag ka nag-iipon-ipon, fellowship or worship service. O ang iba naman ay sinasabing, ano yan? Bible sharing, ibang mga terms, ano? Pero, nagkakatipon-tipon, pananambahan, nanambahan. It tells about your upbringing and your tradition. Ang problema nito, kung tatanggapin natin na nandiyan yung salitang worship service, nagiging inclusive siya at saka nagiging exclusive. Anong ibig sabihin ng inclusive-exclusive? Ibig sabihin, pagka nagkakatipon kayo, yun lang ang worship service. Or kapag ka nagsama-sama, ang purpose niya is for worship service. So, ibig sabihin, kung tatanggapin natin ang definition na yan, ibig sabihin, hindi ka makapanambahan sa labas ng pagtitipon-tipon. Kaya, walang pagtitipong nangyari noong panahon ng COVID. Kasi, hindi pwede magsama-sama. Hindi rin pwedeng manambahan kapag ka hindi ka nakasama sa grupo. At saka, hindi rin pananambahan kapag ka wala ka doon sa oras ng pagtitipon-tipon. So, hindi ka nakapanambahan. Ano nangyari doon sa buhay natin na isang living sacrifice? Ang daming masasagasaan ng mga bersikulo, no? Ang daming masasagasaan ng mga katuruan. Kaya yung nakasanayan nga ng mga pagkakaunawa dito sa sinasabing worship service, meetings for worship, such understanding or tradition or view did more harm than good. At yan ang prevalent among Christians. Sakit, ano? Mahaba po itong pag-aaral na to. Lantaran ko po sasabihin, yung worship doon, not in the texts. At wala po yung utos doon to worship. Command to worship is not there. Wala po yung worship na yan. Isang bagay pa, saglitan ko lang, alam kong mahaba-haba itong bagay na ito ngayon. Isinama pa, and we will be dealing with this. Saan lang daw yung gathered together as a church ang iba? In the church naman yung iba. Assembled together in the church. When you worship, ito na. Papasok na dito yung ibang mga biases, traditional view, papasok na. And yung mga hindi nag-aaral ng kanilang mga Biblia, hindi sinasaliksik, we buy it wholesale na, ay, yun pala yun. Kaya when we gather together to worship, when we gather together in the church, kaya naging building tuloy yung church. Kaya dito pa lang umpisa na natin. Alam ko magiging controversial itong seryeng ito, pero mga kapatid, send me your thoughts. Pagpapatuloy natin ang topikong ito, balikan natin bakit lumabas yung itong bagay na to. Gather as a church, come together in the church,
assembled together in the church, na gayong ang church is yung called out. At ecclesia po ang ginamit dyan para may pasok yung church, belonging to a Lord, ecclesia, gathering, called out. Gagamitin pa rin po natin yan sa susunod. So send me your thoughts. Again, ito pang inyong kapatid, Jose Ronoboy Perez Cariaga, nagpapasalamat sa pagsama at aasahan ko na dumating muna sana yung mga questions, mga ideas ninyo. Para sa ganun, mabigyang daan ko din po maisama ko sa presentation ng Why Gather sa ating mga gatherings. Muli, ang pagpapala sa ating lahat-lahat. Salamat!